Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, July 30, 2025. Ako, si Stanley Gahete at ito ang Balitang A to Z. 8.8 magnitude na lindol yung manig sa Russia. Tsunami warning itinasa iba't ibang bansa kabilang sa Pilipinas. Deliberasyon sa national budget dapat buksan sa publiko para iwas anomalya ayon sa ilang mambabatas. Aga party list Representative Nicanor Briones inaming nanood ng sabong video habang may sesyon sa Kamara pero hindi tumataya sa isabong. Dating persons deprived of liberty sabay-sabay na nag-I do sa harap ng Aruyan Falls sa Occidental Mindoro. Sa balitang showbiz, popstar Katy Perry at ex-Canadian Prime Minister Justin Trudeau, dating na nga ba? At pop royalty Sarah Geronimo at P-Pop Kings SB19, may bonggang collaboration. Magandang gabi, ang pinakamalaking balitang tinutukan natin ngayon. Niyanig ng 8.8 magnitude na lindol ang peninsula ng Russia umaga ng Miyerkules. Dahilan para agad itaas ang tsunami warning sa maraming bansa sa Pacific Ocean. Dito sa Pilipinas, agad na inabisuhan ng Department of the Interior and Local Government ang nasa 22 probinsya na magsagawa ng preemptive evacuation sa mga nakatira sa tabing dagat. Narito ang ating Balitang A to Z. Naramdaman ang 8.8 magnitude na pagyanig sa Kamchatka Peninsula sa Russia madaling araw ng Miyerkules. Isa ito sa pinakamalakas na lindol na naitala sa bansa. Agad na nagbaba ng tsunami advisory ang iba't ibang bansa sa palibot ng Pacific Ocean. Dito sa Pilipinas, agad namang iniutos ng DILG ang agarang pagpapalikas sa mga pamayanang malapit sa baybayin. The wave heights can reach additional less than 1 meter. Okay? So that's why the public is advised to stay away from the beach. Sa pagtaya ng PHIVOLCS, tatama ang unang bugso ng tsunami bandang 1:20 hanggang 2:40 ng hapon. Kabilang sa mga probinsyang isinailalim sa babala ang Batanes, Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, buong Bicol Region, Eastern Visayas, Dinagat Islands at buong Davao Region. Sinuspinde ang klase mula 12:00 ng tanghali sa maraming probinsya kabilang na ang Catanduanes, Northern Samar, Tacloban City at Davao. Gayon din sa bayan ng Dingalan sa Aurora na nakaharap sa Pacific Ocean. Sinuspinde rin ang trabaho sa pampubliko at pribadong sektor doon. Aabot sa 200 residente ang agad inilika sa Dingalan. Ang una pong naging hakbang kasi ginagamit po namin ang FB Live and ang amin pong local radio para magkaroon po ng announcement. Siyempre malaki po yung pangamba, Sir Stanley, kasi ang amin pong bayan, 7 out of 11 barangays ay coastal areas po. Bandang 4:40 ng hapon naman kinansela na ng PHIVOLCS ang tsunami advisory sa mga lalawigan sa Pilipinas. Pero para sa alkalde ng Dingalan, hindi nila ibinababa ang alerto. Hindi kahit po umuwi na yung atin pong mga evacuees, ang atin pong OPSEN ay bukas pa rin po at pinayuhan po natin sila na kinakailangan na patuloy po na mag-monitor. Ganon din po yung ating mga barangay officials. Sa ngayon, kalmado naman ang karagatan ayon sa LGU pero hindi pa rin pinapayagan ang mga mangingisda na pumalaot. Batay sa abiso ng Philippine Coast Guard, manatiling nakaalerto. Isiniwalat ni Justice Chief Christine Remulla na isang bungo ng tao ang natagpuan ng Philippine Coast Guard sa Taal Lake nitong Martes sa gitna na nagpapatuloy na operasyon
para mahanap ang mga nawawalang sabungero. Giit ng kalihim ang dental records ng natagpuang bungo ang panghahawakan ng ahensya para mapabilis ang investigasyon. Kung sa mga biktima nga ang natagpuang labi, mas magtatagal raw kasi ang isa sa ilalim pa ng Philippine National Police sa DNA testing ang bungo. Natagpuan ang bungo sa lugar ng unang itinuro ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy kung saan umano inilibing ang mga bangkay. Kinumpirma din ng kalihim na sangkot sa isyu ng paninira sa kumantang witness ang nirelieve na police commander na naka-assign sa operasyon alinsunod sa hiling ng whistleblower. Nandun yung ngipin eh. May ngipin na kasama. Hindi lang kasama yung panga, yung lower jaw, pero yung upper teeth kasama. So baka sakaling may makuha tayo dito. Isiniwalat ng Internal Affairs Service ng Philippine National Police na halos karamihan sa 12 opisyal ng pambansang pulisya ay may dati ng kasong administratibo. Ayon kay Attorney Brigido Dulay ng PNP IAS na isumite na nila sa NAPOLCOM ang mga administrative records ng mga nasabing pulis. Sinampahan na ng NAPOLCOM ng grave misconduct, irregularity sa duty at conduct unbecoming of a police officer ang 12 suspect. Batay ang mga kaso sa salaysay ng whistleblower na si alias Totoy Julie Patidongan at iba pang complainants. Habang tumanggi naman si Dulay na isa-isahin pa ang mga dating kaso. Hindi ko nalang ilalatag sapagkat ito ay inihain na namin sa kay Abiseo Kalinisan. Pero meron sa kanila ang nasangkot na sa iba't ibang klase ng administrative cases. Kung ako nagkakamali, base sa bilang ko, sa 12, siguro mga lampas kalahati sa kanila. Buksan sa publiko ang mga deliberasyon sa national budget. Ito ang isinusulong ngayon ng ilang mambabatas sa Kongreso at Senado. Sagot nila ito sa banta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi aaprubahan ang mga pondong hindi tugma sa pangangailangan ng sambayanang Pilipino. May balitang A to Z si Kim Salinas. Inihain ng mga progresibong mambabatas sa Kamara ang Joint Resolution No. 2 para gawing mas transparent sa publiko ang bicameral deliberation sa national budget. Ito ang kanilang tugon sa inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa SONA. Hindi ko aaprubahan ang kahit anong budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno para sa sambayanang Pilipino. Therefore, for the 2026 national budget, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program. Ayon kay mamamayang Liberal Representative Leila De Lima, layunin ng resolusyon na mapigilan ng mga insertion o pagsingit ng mga kaduda-dudang pondo na hindi bahagi ng national expenditure. Ito ang sagot namin dun sa mga napapabalita na mga corrupt acts and practices pagdating sa mga proyekto, infrastructure projects, and especially the flood control projects. Sa bicameral conference, pinagtutugma ng mga senador at kongresista ang kanilang bersyon ng national budget. Karaniwang closed door ang deliberasyon, kaya ayon sa ilang mambabatas, dito nagaganap ang budget distortions. Kaya ngayon, gusto itong buksan ng mga mambabata sa publiko in person man o sa pamamagitan ng live streaming. Kasama sa mga naghain ng Resolution No. 2 ay sina Albay Representative Crisel Lagman at Akbayan Representative Chel Jokno. Ma-assure po natin na magre-report ang ating mga representative sa BICAM kung ano yung mga inayos nila or pinag-isa nila sa version ng Senado at ng Kongreso at ito ay magiging bukas sa publiko. Sa lahat ng mga batas na dapat maging transparent, ang budget ang pinakamahalaga. Dahil ang pinag-uusapan natin dito ay pera ng bayan. Ayon pa kay Jokno, sa Senado ay naghain na rin ang minorya ng kaparehong bersyon ng resolusyon para sa transparency at accountability sa budget deliberations. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
Tila sinisisi ngayon ni Senate President Francis Escudero ang Kamara dahil sa umano'y demolition job laban sa kanya at ilang senador. Nagsingit daw umano kasi siya ng 142 billion pesos na pondo para sa 2025 national budget noong Bicameral Conference Committee deliberation ilang araw bago ito maratipikahan. Anya, wala itong katotohanan. Bagamat kinumpirma ni Escudero na binisita niya ang House noong November 2024, pero giit niya wala itong kinalaman sa umano'y insertion sa pagdaragdag. Pero tugon naman ng Kamara, sagutin dapat ni Senate President Chis Escudero ang issue at akusasyon imbes na magturo ng iba. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na SONA na haharangin niya ang anumang budget insertions na hindi akma sa National Expenditures Program ng administrasyon. Bakit kami? Ba't kami may kasalanan? Ang tanong naman po ay tinatanong kay Senate President Chis, bakit po sa amin po binabato ang tanong? Bakit pag may mga criticism sa kanya, tinataasan niya ng kilay ang House of Representatives? Siguro mas mainam na sagutin na lang po yung tanong. Kailangan namang hindi ko tingnan yung BICAM at asikasuin yung mga staff ng Senado doon. Hindi lamang bilang Senate President, pero bilang bahagi din ng BICAM. Binasag na ni Vice President Sara Duterte ang kanyang katahimikan kaugnay sa deklarasyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang inihaing articles of impeachment ng House of Representatives laban sa kanya. Sa isang pahayag, pinasalamatan ni VP Sara ang kanyang legal defense team na nag-aasikaso ng kanyang impeachment case. Partikular din niyang pinasalamatan ang petitioners number GR 278-359 dahil sa aniyay paghamon sa conviction. Samantala, umaasa naman si dating Associate Justice Antonio Carpio na mababaliktad pa ng Korte Suprema ang ruling nitong unconstitutional hinggil sa impeachment case laban kay VP Sara. Giit ni Carpio, may pagkakamaling factual sa desisyon ng Korte Suprema na nagbase sa rule na bawal ang higit sa isang impeachment sa loob ng 1 taon. Anya, nasa archive ang 3 naunang reklamo at hindi umabot sa trial, habang ang pang-4 na reklamo lamang ang na-endorse sa Senado. Kaya maliwanag anya na hindi dapat isama sa 1-year bar ang pang-4 na reklamo. Kasama niyang nanawagan na baligtarin ng desisyon ang 1986 Constitutional Commission member na si Christian Monson. From teenage dream to dream guy, usap-usapan ngayon online kung dating nga ba ang American singer-songwriter na si Katy Perry at former Canadian Prime Minister na si Justin Trudeau matapos maspatan na magkasamang nagdi-dinner sa Montreal, Canada. Sa video na in-upload ng TMZ, makikitang komportableng nagkwekwentuhan habang magkaharap sa dining table ang dalawang personalidad. Nagbonding over cocktails at ilang mga putahe ang dalawa ayon sa TMZ. Ay naman sa People Magazine, July 28, Lunes, nang magkasamang nag-dinner si Perry at Trudeau sa Le Violon Restaurant kung saan kanila ring binati ang chef at kitchen staff nito. Matatandaang 1 buwan pa lang ang nakalilipas nang kumpirmahin ni Perry ang hiwalayan nila ng kanyang partner for 9 years na si Orlando Bloom, habang si Trudeau naman 2023 pa nang maghiwalay sila ng kanyang asawa. Wala pa namang pahayag ang company na Perry at Trudeau patungkol sa kanilang dating rumor. Susunod, Australia, ibaban na nga ba ang YouTube sa mga 16 years old pababa? At mga dating persons deprived of liberty, sabay-sabay na nag-I do sa harap ng Aruyan Falls sa Occidental Mindoro. Ang may init na balitang yan, wag na wag bibitawan sa pagbabalik ng Balita A to Z. Nagsalita na si AGA Party List Representative Nicanor Briones matapos mag-viral ang mga litrato at video niyang tila nanonood ng sabong sa cellphone habang nasa sesyon sa Kamara nitong Lunes, July 28.
Inamin ni Briones na siya nga ang nakunang nanonood ng sabong videos pero iginiit niyang hindi ito isabong o online gambling platform. Aniya, imbitasyon ito sa kanya para mag-sponsor sa isang cockfighting derby. Ngunit hindi niya ito tinanggap. Humingi naman ng paumanhin si Briones sa kontrobersya. Sinang-ayunan ni Senate President Chis Escudero ang pagbaban sa online gambling, kabilang na ang isabong, pero babala niya, dapat tiyaking hindi ito magiging underground o patago. Tinukoy ni Escudero ang larawang kuha sa SONA kung saan makikitang nanonood ng isabong ang isang kongresista. Iginit niya na matagal nang bawal ang isabong, kaya ipinagtataka niya na bakit mayroon pa rin ito, habang kontra naman ang PAGCOR sa total ban dahil sa posibleng pagkawala ng kita sa marami, habang ang iba na may naniniwala na magiging illegal lang ang operasyon sakaling i-total ban ito. Samantala, nadismaya naman ang maraming mambabatas at maging ang simbahan sa pagkakasantabi ng usaping ito sa SONA ni Pangulong Marcos Jr. Pinaigting ng TikTok at ng Department of Migrant Workers ang kampanya laban sa illegal online recruiters na ginagamit ang sikat na social media app para makapanloko. Ngayong taon kasi umabot na sa libo-libo ang na-takedown ng TikTok post na may kinalaman sa recruitment scams. Alamin kung paano hindi mabibiktima ng illegal online recruiters at traffickers sa balitang A to Z ni Naomi Almojano. 7 taong naging OFW si Beverly A sa Dubai at Kuwait. Sa ilang beses na pangingibang bansa, muntik na siyang madali ng scammers o illegal recruiters. Minsan na siyang tinangkang singilin ng isang online agency ng 8,000 piso para sa tourist visa sa halip na working visa. Sa mga papers pa lang po, through online, nakikita ko na po na scam siya or fake po siya. Sa ngayon po, talagang madami pong scammers, lalo na sa mga Pilipino. Aniya, nakakatakot ma-scam ng online recruiters dahil mahirap nang habulin ito. Kaya ang Department of Migrant Workers at online platform na TikTok pumirma ng kasunduan laban sa online illegal recruitment at trafficking. We don't allow attempts to defraud or scam members of our community. That's in violation of our community guidelines. We ban accounts that have severe violations or repeated violations. Kapartner natin yung platform na posibleng dun sila pumunta at mag-alok ng illegal na trabaho. These will be leads for law enforcement to track them down and file the possible cases. Babala ng mga otoridad magduda sa online recruiter kung naniningil agad ng malaking halaga ng pera, hindi kumpleto ang lisensya o questionable ang credentials ng agency at tourist visa ang ino-offer imbis na working visa. Kadalas ang biktima nito ang mga OFW na papuntang Myanmar, Cambodia at Laos. Karamihan ng offer doon, mga customer relations roles, no? At hindi sila dumadaan sa DMW in the sense na they do not required to be given with OEC. As of June 2025, pumalo na sa tinatayang 40,000 illegal recruitment post na ang tinake-down ng TikTok Philippines, habang mahigit 84,000 post naman na ang tinanggal ng Meta Philippines mula pa noong 2020. Malaking hakbang ito para sa pagtaguyod ng ligtas na cyber job space para sa mga Pinoy. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Pinakaapektado ang mga taniman ng palay dahil sa mga sunod-sunod na bagyo. Sa gitna nito, tiniyak naman ng Department of Agriculture na hindi tataas ang presyo ng bigas sa mga pamilihan. May Balitang A to Z, si Ace Cruz. Napuruhan na naman ang sektor ng agrikultura dahil sa sunod-sunod na bagyo at epekto ng habagat. Halos 55% ng pinsala sa agrikultura ay sa mga taniman ng palay. Pinaka-apektado ang lalawigan ng Pampanga na umabot sa 345 million pesos ang halaga ng pinsala, katumbas ng higit 9,000 hektare ng palayan. Sinundan ang Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Tiniyak naman ng Department of Agriculture na hindi ito makaka-apekto sa presyuhan sa merkado. Actually, may mga stock naman tayo ng rice. Ang NFA ay marami pang stocks ng rice na maaari po natin ilabas sa merkado para po hindi po maapektuhan yung presyo at mapanitili pa rin po natin yung abot kayang presyo ng bigas sa merkado.
Handa naman ang tulong ng DA sa mga apektadong magsasaka kabilang ang pamamahagi ng binhi ng palay at hanggang 25,000 pesos na pautang na maaaring bayaran sa loob ng 3 taon. Umaasang DA na malaki ang may tutulong sa mga magsasaka ng palay kung may tataas sa 25% ang taripa o yung buwis na ipinapataw sa mga imported na bigas. 15% kasi ito sa ngayon. Dahil ang daming imported kasi nga bumaba yung tariff. Mababa kasi yung tariff. So, pag tumaas ang tariff, ang magiging effect is baka mangangaunti yung imported rice. Mas magiging maganda yung presyo ng palay natin. Nagpapatuloy pa rin ang pag-aaral dito ng economic managers na ayon sa ahensya ay malaki ang may tutulong sa lokal na industriya para mapataas ang farm gate price. Na-expect natin na ang magiging magandang resulta nito sa ating rice farmers ay tataas yung kanilang presyo ng palay. Pero kung ang agriculture group na sinag ang tatanungin, marapat na ibalik sa 35% ng taripa sa imported na bigas mula sa ASEAN countries habang 50% naman sa non-ASEAN countries. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Naku po, sa mga nagbabalak pong magluto, sumirit po ang presyo ng gulay sa Kamuning Market sa Quezon City dahil sa mga bagyo at habagat na sumalanta sa bansa noong nakaraang linggo. Pumapalo ngayon ang presyo ng karot sa 200 hanggang 250 pesos kada kilo mula sa dating 150 hanggang 180 pesos kada kilo lamang. Ang ampalaya naman nasa 200 pesos na kada kilo. 140 pesos naman po sa kada kilo ng sitaw o 60 pesos kada tali. Habang ang repolyo aabot na sa 90 pesos kada kilo, habang 170 pesos naman ang kada kilo ng talong. Tumaas rin ang pulang sibuyas o naglalaro naman sa 150 hanggang 160 pesos kada kilo ang pulang sibuyas, habang nasa 140 naman hanggang 160 pesos ang kada kilo ng bawang. 70 to 90 pesos naman ang bawat kilo ng kamatis. Gate ang mga nagtitinda, nasira ang mga tanim at nahirapan ang pagde-deliver dahil sa baha, landslide at lubak-lubak na daan. Siyempre, apektado ng bagyo. Yung pong mga nagtaas, bagyo, hindi naman gaano ma'am. Gaya mga dahon ampalaya, bira mabili. Kaya sobrang taas talaga. Hindi namin alam kung paano namin benta. Kinumpirma ni PCO Acting Secretary Dave Gomez na mananatili si Undersecretary Claire Castro bilang press officer ng Palasyo. Ayon kay Gomez, ginagampanan ni Castro ng maayos ang kanyang tungkulin. Base sa Special Order No. 25174, si Castro ang mga ngasiwa sa mga media briefings ng PCO at Office of the President. Sa ibang balita, nag-inspeksyon sina Transportation Secretary Vince Dizon at Pasig City Mayor Vico Soto sa Ortigas Station ng Metro Manila Subway Project para ayusin ang right-of-way issue. Ito'y bilang tugon sa utos ng Pangulo na bilisan ang pagkumpleto ng mga flagship infrastructure projects. Ayon kay Secretary Dizon, Ortigas Station na lang ang natitirang balakid sa proyekto. Ipagbabawal na ng gobyerno ng Australia sa mga edad 16 pababa ang pagbubukas ng account sa video sharing site na YouTube. Ito ay dahil sa anilay predatory algorithm ng naturang platform. Ayon kay Communications Minister Anima Wells, 4 sa bawat 10 Australian children ang naitalang nanonood ng harmful content sa YouTube. Magsisimula sa Disyembre ang social media ban para sa mga bata sa Australia, kabilang ang TikTok, Instagram, Facebook, X at Snapchat na kauna-unahang pagbaban sa buong mundo. Susunod na rin ang Norway, samantalang pinag-aaralan naman ito ng United Kingdom. Kakaibang kasal ang inihandog ng Sablayan Prison and Penal Farms sa Occidental Mindoro dahil waterfalls wedding lang naman ang setting ng kasalan ng 4 na dating persons deprived of liberty o PDL sa kanilang mga kapareha. Mismong si Mayor Walter Bong Marquez ang nagkasal sa 4 na magkakapareha bilang bahagi ng Social Integration Program ng SPPF. Kilala ang falls dahil sa tila terrace style nito. Congratulations po and best wishes sa mga bagong kasal.
Sa aming pagbabalik, Pop Royalty Sara Geronimo at P-Pop Kings SB19 may bonggang collaboration. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Good news sa mga ka-A to Z nating 18s at popsters dyan. May bonggang collaboration ang Kings of Pop SB19 kasama si popstar royalty Sara Geronimo. Bukod dyan, naglunsad din ang power couple na sina Sara at Mateo ng kanilang independent record label. Ang chika ating alamin sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. 18s and popsters, mag-ingay! Inilabas na nga ang much-awaited latest single ng Kings of P-Pop SB19 at ni popstar royalty Sara Geronimo na pinamagatang Umaaligid ngayong Miyerkules, July 30. Pangmalakasan dahil sani puwersa ang dalawang kilalang magaling na mga awit sa mundo ng musika. Sa Instagram, ibinahagi ni Sara G ang nakaka-excite na balita na out na sa YouTube at iba pang music streaming platform ang naturang awitin. Mapapanood sa video ang tila crime and police story na atake. Astig! Hindi ito ang unang beses na nag-collab sina Sara G at SB19. Matatandaang nagkasama rin sila sa awiting Ace the World na inirelease nito lamang nakaraang taon para sa isang kilalang brand ng gadget. Samantala, pasabog naman kamakailan sa Instagram ang isang post mula sa mister ni Sara na si Mateo Guidicelli matapos ibida ang bagong yugto sa kanilang buhay. Not just an actor and singer, but this time bilang mga music bosses. Yes na yes! Sa IG post ni Mateo, ibinahagi ang launching ng kanilang G Music na very own recording label ni Sara G. Binubuo ang naturang record label ng G Productions, The G Studios at G Music na tribute sa humigit 2 dekada ni Sara sa industriya ng musika. Habang bukas rin ng G Music para sa iba pang artist na mapansin ang natatagong galing at talento sa musika, mapa singer man o songwriters. Grabe ang blessings! Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Lahat ba ng nakikita natin sa social media ay totoo? Nagbabakasyon dito, bumibili ng kung ano-ano. Pero ang isang ito, siya na mismo ang umamin. Narito ang nakaka-GV na video. Pero mo ko pa may Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Miyerkules ay mula sa manunulat na si Publilius Sirius. Sabi niya, mas magaling na sugalero, mas masamang tao. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinututukan ng Balitang A to Z. Sa ngalan po ni Barbie Mulak, ako si Stanley Gahete. Maging maalam, makialam. Magandang gabi, Pilipinas. Ingat po.